ng mga ambaano, no? Magatulod sa aton, no? Magtulo sa aton nga tuhod, no? Kag magsimba sining Dios nga tapos simbahan. So for our Christmas message series, we will begin sa pagtuon sa aton Christmas series na message. There is Genesis chapter 22 verses 1 to 18. Genesis chapter 22, 1 to 18. And probably you would say, well, Christmas message series nga sa Genesis 22 kita. No? Mas namin pag-iganitan yung suhudan ko Genesis 3:15. No? Because kung wala ka na kibalo, no, let me tell you this, and kung kabalo ka na, let me remind you this, that Christmas begins in the Old Testament. The very message of Christmas begins dito sa Old Testament. Kag ang Genesis chapter 22 mga katuran, although nga ini is about the testing of the faith of Abraham. But this very chapter, this very event, would point us to the substitutionary death of Jesus Christ. And that is why we can connect this very text to the very message of Christmas. Makitanta ang background, nga may Christmas na gina-celebrate natin. Di na nagsugod, kag nga may amo sila. So the testing of Abraham's faith, in sacrificing his only son, is a foreshadowing of Christ's substitutionary death, our ultimate redemption in Christ. Amo na, when we fail to realize nga ang Christmas is not about Santa Claus, ma-fail naton nga maikindihan ang meaning sa Christmas. Usually we say ang meaning sa Christmas is about giving. Ang ginamina nila giving of gifts. No? Sa mga wala relasyon kay Kristo Jesus, Christmas is giving. Giving of gifts, so on and so forth. But they would hardly relate it to the giving of the Father of His own Son to forgive us from our sins. Though hindi na nila pag-relate sa sinang mensahe sa Christmas nga si Kristo Jesus. Gamiton pa ang ining Santa Claus, kaluwi man kay Santa Claus, no? Nga naghahatag mo ng regalo niya, kay Tim, ako na baluan niya, giving sa Christmas mo. No, pero ito siya na or halos ang themes ng Christmas. Kung hindi pag-ipatukar ang hymns sa radyo, hindi ka kabati, joy to the world, no? Nga ang focus is si Kristo Jesus. Hindi ka kabati isang, oh come only faithful. No? Ang mabatian mo lang niya sa radyo, Christmas in our hearts. No? Ang mga kanta ni Jose Marichan. Pero ang hymns nga puno sang messages about Christ, baulaka kalanggit, makabati. And the world is celebrating Christmas, but they miss the very meaning and the very message of Christmas. And that is a sad story. But they celebrate. No? Sadyang ilang celebration. But that's a sad story. Kung imutang ka na sa lens ang scripture, ang katawhan na fail gidya nga i-grasp ang meaning sa Christmas and why we are celebrating it. No? At itanan ng mga tao, galong na yun sa bonus. Hindi na nakatulong iba niya, pag-iban ka, November pa lang ka, saan mo na ni Man? No? Ang natunutok mo na kwarta. Tipigaw nga mga Christmas kati, wala mayong handa. What if wala ina nga mga bagay? Yes. No? Mambagayhan ang Christmas, kaya maayog ito sa gapon niya. Kaya nagsimba kami sa Diyos, nagdayaw kami kay Kristo Jesus. No, or na-focus lang sa mga dutan-on na klase sa pagselebra. No? Ilang taon na ito, mga kuturan, ining
event, no? Sa Genesis chapter 22. So, again, no, yung bago, ang testing siyang pagtuo ni Abraham sa pag-sacrifice ang iya only son nga si Isaac, no, is a foreshadowing of the substitutionary death ni Kristo dito sa cross, ang aton ultimate nga redemption. No? Connected din na siya makuturan, no? Pero para sa point sa imo nga, okay, there will be a final ultimate sacrifice than sacrificing his son Isaac. Kaya actually, atong sacrifice ni Isaac is actually a near sacrifice. Eh, wala iyan na tapos ang ina-sacrifice. There was a sacrifice instead, another sacrifice instead sa kay Isaac. And you will see that sa story, kung nabaluan mo na, kabalo ka na kung ano na siya. No? So, sa sining nga passage makuturan, no, through this testing sa pagtuo ni Abraham, we will see that the promised son will bring blessing to the nations through sacrifice. The promised son will bring blessing to the nations through sacrifice. Kag ang ugat sini makuturan, ang background sini is alin pa no dito lapit sa gitsuguran sa Genesis chapter 3 when Adam and Eve fell into sin. Remember sa nakasala si Adan kag si Eva? They were cursed by God. Si Eve ginsilutan sa Dios, I will curse you. Si Adan, I will curse you. Curse is the ground because of you. You have listened to the voice of your wife. Kagang serpent din curse man sang Dios. And in the middle of that curse, Genesis 3:15, God uttered these words. He pronounced the gospel. He preached the gospel. Dito pa lang mga uturan. Anong hambal sa Diyos sa Genesis 3:15? Look at that passage sa inyong mga Biblia. I will put enmity between you and the woman, between your seed and between her seed, her offspring. And he shall bruise your head, you shall bruise his heel. So, dili i-mention ang word nga offspring. Kaliwat. And this offspring will be the serpent crusher. Dundog mo ko niya ang ulo sang manhog. Ang ulo sang yawa. Kag amo na ang dapat nga i-expect as you read the story of the book of Genesis, that there will be an offspring who will crush the serpent's head. Yes. So ang ginatrace na yun, makita mong offspring. And then, no, pagkatapos dira sa Genesis chapter 3, ang natabo kay di nakasala si Adan kag si Eva, God banished them dito sa garden. Pag wala na naging enjoy ang blessing na sa garden, gani amo na ang curse ng Dios. Wala nila na-enjoy ang ina nga blessing. No, kagang ginubra dira sa Dios mga kauturan sa verse number 22, mala, behold, the man sa chapter 3 of Genesis has become like one of us in knowing good and evil. Now lest he reach out his hand and take also the tree of life and eat and live forever. Therefore God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He drove the man at the east of the Garden of Eden, he placed a cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. Now, wala sila connection sa tree of life because they have committed sin. God banished them out of the garden as a punishment and as a grace sa ilang duwa. Na hindi sila magkaon sa tree of life to remain sinner forever. Ina atong pagbanis, pagpagwa sa Diyos sila sa garden, not just na judgment to, kundi bugay na po sila na sila maluwas pa sa ulihi. Because God will provide an offspring, no? Kaliwat sang babae. And then paglabot nato mga kauturan, no? Nga ang tao, grabe na ang pagpakasala. Amo ng background sa Genesis na daan, so that we will understand the story of this sacrifice of Isaac. Kaya may mga katawan na nagambal pa, especially yung nag-react at nag-reject sa Biblia, nga pa, why ganyan ang Biblia, lang tao mala, violate na yung klase ng Diyos, i-sacrifice, ihalan ang tao. So kung wala ka balusang konteksto nga, agin pa sacrifice na sa Diyos, then lain-lain ang imo mga conclusion. Yes. And probably you will never believe the Word of God, the Bible.
And probably you will reject the Word of God. Kaya tiway kabalo nga ka. No? Genesis chapter 6 verse 5. Tanan, every intention of the thoughts of the man's heart was only evil continually. Grabe niya ang makuturan ng kamaturan nga samtang nag-progress ang story, amo na ang realidad sa tagipusoon ng tao. Only evil continually. That's why nagdamo kang grabe ang pagkakasala. Amo na ang nagpadala ang Diyos sang anaw, sang flood. No? And then paglabot nato ng makuturan, diri sa chapter 11, nga nagsugod ang istorya ni Abraham. No? Amo gini ang ginsuguran sang istorya ni Abraham. Chapter 11, verses 27. No? 27. Nagsugod ra. No? And the rest sa story, no? Paglabot sa 22, sacrifice. Diri ang chapter 12, or chapter 11, verse 27, as sa chapter 21, makita mo ang story, ang journey sa kabuhi ni Abraham. God was actually testing his faith, ang iyang pagtuo. No? So the promised son, no, amo ni ang greatest test sa pagtuo ni Abraham. And you know the very story, the very life of Abraham, nga bao naglawig ng ilang kabuhi, advance na in years ng ilang edad. No? Si Sarah 90 years old, si Abraham 100 years old, wala pa sila sa bata. No? Amo na ang konteksto sa Genesis 12 to 21. No, wala pa sila sa bata. Pero ginpromisahan sa Diyos si Abraham sa Genesis 12, 1 to 3, that in you, Abraham, in your offspring, amo nang meaning. Di ba ang Genesis 3:15, may offspring, may kaliwat na nagadugmok sa ulo sa manhog. Ginabalan ng Diyos si Abraham sa imo nga kaliwat, in your offspring, no, paagi sa imo, all the families of the earth will be blessed. Amo nang promesa sa Diyos sa kay Abraham, nga si Abraham may kaliwat na iyagid. Pero lang tawa bala, ang taklaron ni Abraham mga kauturan sa tungod silang promesa sa Diyos. Amo na nga paglabot na itong Genesis 22, grabe nga, una pa lang ang mga linyada, no? And God tested Abraham. Nga nalambot sa amo na, pero lang tawa ang gitaklan ni Abraham, no? Sa Genesis chapter 13, no? Naghambal ang Diyos, no? Chapter 12 pa lang gani, ginambala na sa Diyos sa verse 7, natawa nila. Then the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring, aragin sulit ito sa offspring, sa imo kaniwat Abraham, I will give this land. So Abraham built the altar to the Lord. Paglabot na ito Genesis chapter 13, verse 14, no? Ara, ginambal ni Abraham sa kaila, ang promesa ng Diyos, nga ini promesa ng Diyos sa aton, ihatag sa Diyos sa aton kaniwat, sa aton kaniwat, I will give you to you and your offspring forever. I will make your offspring as the dust of the earth, so that if one can count the dust of the earth, your offspring also can be counted. Ginambalan hambal ni Abraham sa kailat ang ilang promesa sa Diyos. Pagpaglabot natin sa Genesis 15, nga makita natin ang covenant ng Diyos sa kay Abraham. No? Amuman sa hapon ng mga kuturan, si Abraham galing Lord tani mas matani kung tadaan ako sa bata. Look at chapter 15, verse number 1. So good. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham. I am your shield. Your reward shall be great. But Abraham said, O Lord God, what will you give me, for I continue childless? Huwag mo bata, Ginoo. Nag-promise ka sa akong Genesis 12:3, but what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Huwag mo nila ako niya ang manging heredero sa akong manggad si Eliezer na taga Damascus. Hindi ko niya natutuod bata. What will you give me? For I continue childless. And Abraham said, Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. And verse 4, hamba sa Diyos, this man, si Eliezer of Damascus, this man will not be your heir, or shall not be your heir. Your very son shall be your heir. Yun sulit naman naman sa Diyos.
Look toward heaven and number the stars if you are able to number them. Then he said to him, so shall your offspring be. And verse number 6, mga kuturan, dire ang pagtuon ni Abraham. No? He believed the promise of God. He believed God, and he counted it to him as righteousness. Ginquote na ni Paul sa Romans chapter 3, no? Na kung mag-believe kay Kristo Jesus, no, you are counted as righteous. Kung may pagtuo ka nga kaangay sa kay Abraham, kag diri gin plastar mga kauturan, Abraham believed God. Kag diri, gin pumisaan siya ng imong offspring, no, ang mga amon ni. So continue na mga kauturan ang ginahambal sa Dios about sa offspring, about sa kaliwat ni Abraham. And yet at this very moment, wala pa siya sa bata. No? Wala pa siya sa bata. And then sa chapter 15, verse number 13, ang basa ng Diyos kay Abraham, know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs, and will be served. Ito ang tapos Joshua Judges Ruth, ang basa Exodus, di ba? No, nga mga slaves sila dito. So dira pa lang makuturan, gina-assure sa Diyos sa Abraham, may anak ni dyan imo makaliwat. Because ang imo nga makaliwat, mangin slave na sila dito sa Egypt. No? But I will bring judgment on the nations of Egypt that they serve, and afterward they shall come out with great possessions. Tira mo na ng Exodus. Nga nag-exit na sila sa Egypt, dito ginuwa sila sa Diyos paagi kay Moses. No? And then paglabot natin mga kuturan, sa verse number 16, chapter 16, related tungkol sa kadugayon, no? Probably almost 30 years or 30 years na ulat ni Abraham kag ni Sarah. No? Sining promesa sa Diyos na offspring. Anong bali Sarah? Tiyari, wala ako Japon sa bata. Verse number 2, the Lord has prevented me from bearing children. Go in to my servant, and yung Egyptian na slave girl nila, no? Si Hagar, and Abraham listened to the voice of Sarah. Remember, naging curse ang Diyos si Adan because you have listened to the voice of your wife. Huwag ka naman, isang mga balugan, hindi ka magkaon sila nga prutas. Diyari naman, no? Hambal din si Abraham nagpamati sa kay Sarah. Pero nagtawa, again, ang ginapakita sa atin, no? Even ang inang mga negative ng mga events na nagpatabo, pwede na Japon gamitin sa Diyos to accomplish His purpose. No? Hindi ko nagsala. O nga daw nagsala ang Diyos, o nga naman, o nagsala ang akong action, no? Bisan si Ishmael na muna una, dahil kay bata niya ni Abraham kag ni Hagar, hindi na niya yan kung tuon na bata nila ni Sarah. No? Tilang busong that to make the short story shorter. No? Pero tilang tawa si Hagar, nag-deal sa kay, si Sarah, nag-deal niya si Hagar, no? Harshly, nalagyaw si Hagar. No? Pero wala din babayan sa Diyos ang offspring Japon ni Abraham na si Ishmael. Ginpumisahan ng Japon na sa Diyos. No? Verse number 11 to 12. Kag i-bless pa na ganit sa Diyos. No? Sa later, no, ng mga istorya. Kag diri mga kultura, no, pag-promise sa Diyos sa birth ni Isaac. Kaya amo niya ang offspring na kung sabihin, i-bless ang Diyos paagi sa Abraham, sa offspring, i-bless ang Diyos ang nations. No? Gin-fulfill ina sa Diyos mga katuran. No? Pero dili gin-promise sa chapter 17. And kag dito makitaan si Abraham nagkadlaw ko gani. Imagine ang klaro ni Abraham. Si Sarah nagkadlaw man, no? Chapter 17 si Abraham, no? Chapter 18 si Sarah, no? Ilang tawa bala? Verse 15 from chapter 17, and God said to Abraham, as for you, Sarah your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and moreover, I will give you a son by her, by Sarah. I will bless her, and she shall become nations. Kings of people shall come from her. Then Abraham fell on his face and laughed. Ano ang bali Abraham diyo? Shall a child be born to a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? And then ang bali Abraham sa Diyos, oh, that Ishmael might live before me. Si Ishmael, hindi na bata nila ni Sarah. Yes. Di ba kagila, sa chapter 15, nabala ba tali si
Si Eleazar, gaano ko offspring, kung hindi, si Eleazar na yakot ng heir. Dili naman niya, oh, that Ishmael will live before you. Pero ano sa batang Diyos? No, but Sarah, your wife, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. Grabe na nga promesa, ang progression sa story, nga si Abraham, duga-duda pa sa promesa sa Diyos. Imagine, kailangan katuwid. Nga wala. Past ka na sa iyo mga Judith. Ngayon, hindi ka bata, layo na ginaya, Sarah. Abraham mo na ginaya. And that's why ang basa sa Biblia, si Abraham sa Romans chapter 4, i-consider niya iya kabulingon, iya body, o kung mga Sarah, good as dead. Why naman yan, humanly speaking, that is why in birth ni Isaac was a miraculous birth. Amen. Hindi niya obrang tao yung magtuturan. Amen. Ina-fulfill sa Diyos ang promesa niya sa kay Abraham nga may ara siya offspring. And it is very crucial sa offering sa kay Isaac. In a miraculous birth, crucial ina sa pag-offer ni Abraham sa kay Isaac. No? Kag diri mga tuturan, ang konteksto pag sa chapter 19, nga destroy sa Diyos ang Sodom kag Gomorrah. Di grabe pa kasala, di ba? Genesis 6:5, grabe pa kasala sa tao, judge na sa Diyos paagi sa anaw, pero wala na ako naguntan ang sala sa tao. Chapter 19, destroy sa Diyos ang Sodom kag Gomorrah. Pag chapter 21, nagbusog si Sarah. Verse 1. The Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he had promised. Ginfulfill sa Diyos ang promesa niya kay Abraham nga tagaan siya sa offspring ag-amo na si Isaac. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age. Past due. Wala na yan, hindi na yung mga bata supposed to be, hindi na sila dapat ang busog. Pero grabe yung emphasis, no? He bore Abraham a son in his old age at the time of which God had spoken to him. Paging tawagin na si Isaac. No? And then, makuturan, paglabot dito sa chapter 22, no? Ang promised son ni Abraham, no? Ihalad niya. Una makita sa chapter 22 verses 1 to 14. The testing, no? God's testing of Abraham's faith. There is a verses 1 to 14. Verse 1 pa lang itagaan ka na idea ano ni ginobra sa Dios. After these things, ang tanan tong ibang obra sa Dios sa life ni Abraham, kung diin na siya subong, no? Inatanan in preparation to test his faith. Again, no? Remember, the testing of Abraham's faith in sacrificing his son is a foreshadowing sa substitutionary death ni Kristo Jesus na among aton ultimate na redemption. Amen. And that is the connection sa sining mensahe sa aton din-celebrate sa buong Christmas. Kasi Kristo Jesus, wala niya natawo na, kundi napatay na siya ganito. But we will look at sa sinat ng kamatuoran. There is a verse 1, no? God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Verse 2, he said, take your son, your only son Isaac, whom you love. So, diri ang command sang Diyos, mga kauturan, ang demand sang Diyos sa kay Abraham, no, to sacrifice. Ang Diyos mismo, nagambal, nag-command kay Abraham, you sacrifice your son. It's direct. Sino na mo nga i-sacrifice? Your son, your only son, whom you love. And it's not just direct na klaro kay Abraham kung sinong dalon niya, sinong kwaon niya. No? It's also difficult na you offer your only son as a burnt offering. Wala magig mga kauturan na may natabo sa previous na mga years, no, na may din-sacrifice na tao. Unless, no, kung iban ka nga religion, kay iba nila yung mga sa ilan na chimpoya, ang pag-sacrifice sang human, na okay na accepted sa iba na religion. Pero dili sa Diyos ya, first niya ginambal sa Diyos. Sa kay Abraham, you take your son, your only son, whom you love. Nanto lang emphasis. No? Take your son, your only son, whom you love. That son na akon give-promise sa inyo. Anong promise? In your offspring, I will bless all the nations.
Kaglan tawag, God is now putting Abraham to this test of faith. What or how would you react? No? Abraham, ang imo nga anak kagang imo lang din nga isahanon nga anak na imo gayuma, you offer him as a burnt offering. Di ka balo na sila kung ano ka mga burnt offering? It's difficult nga kaya sapat ang offer. Hindi yung tao mga kauturan. Pero hindi niya mga kauturan. Una nga matabo nga may ara substitutionary nga sacrifice. Remember Genesis chapter 3 verse 21, sa si Adam si Eva nakasala, nagubra sila sa apron, ilabay-bayo, paagi sa fig leaves. Ano ginubra sa Diyos? Kinuha tayo sa Diyos, and He killed an animal, and God clothed them with the skin of the animal. Dito pa lang may makitaan ka na, substitutionary death. May ginpatay ang Diyos na sapat as a form of sacrifice para mabayuan si Adam at si Eva. Kag diri mga kauturan, makitaan mo, i-offer sa Diyos. Hamba ni Abraham, basta Diyos ni Abraham, i-offer mo imo nga anak as a burnt offering. And it's a very difficult demand. Kaya di human sacrifice. No? Kaya mas iba, no? Brutal na klase nga Diyos yun, i-offer ang tao. No? Sa verses 3 to 14, makita ang obedience ni Abraham, no? Sa Diyos. Kagamunang ginapakita, di ilan taon na verse 3. So Abraham rose early in the morning. Why na problema? Why na sang duro? Storya ka, wala na yan sang question sa Diyos. Lord, naroon naman, this is the son that you have promised to us. And now, why would you ask me to offer him as a burnt offering? Di ba na hambal mo through my offspring? Di ba i-sacrifice mo siya doon, mapatay na siya? No? Again, ang ining pagtuon ni Abraham is not a blind faith. Yes. But this is a faith that is based on reason. Reasonable faith niya, and you will see later na a reasonable faith in it. No? So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and his son Isaac, and he cut the wood, para tanan na para dalaloon niya para dito sa offering. And verse 4, on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar. Then Abraham said to his young men, listen very carefully. Abraham said this, stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. Ako kag mga akong bata, magakadto dito, kag magasimba, kag magabalik kami. Yes. Why talaga ba? I will come again. We will come again to you. I and the boy will worship and will come again to you. Nga mo ning ganatabo sini. No? Yeah, benefit. Kag amo nang hambal mga kuturan sa Romans chapter 4 verse 19. Ano mo na paliw? Amo na nga ang pagtuo ni Abraham, hindi a blind faith. It is a reasonable faith. Romans chapter 4 verse 19. Natawang inyong mga Biblia. 4:19. He did not weaken in faith when he considered, natawa, his own body, which was as good as dead. Ang minisang good as dead, necros. Tanong ko ang word nga necrological. Nagambal about sa patay na bigyan ng tao. Gin-consider ni Abraham ang iya body, his own body, good as dead. Doon parehas na, patay na kami ni Sarah, wala niya. Pero lang ang gina-consider mo nga, lawas, good as dead. Gamito ni sa Diyos para mag-produce ng life. Yes. Imagine mga kuturan, dito pala sa pagbusong ni Sarah, that was a miracle. Ano pa abi ang makapawikin sa faith ni Abraham? And then God is asking him now to offer his son Isaac. What would you think nga makapawikin sa faith ni Abraham abi? Naging pabusong, naging abrihan sa Diyos ang taguangkan ni Sarah para magbusong. Advancing years na, ang ilang lawas, both of them, good as dead. Nagbusong pa. Ano ba abi makapawikin sa pagtuon ni Abraham abi? And then i-request ang Diyos, Abraham,
offer your son. Mansyag mo, weekend siya, bro. Lord, no. Kita mo, wala, duro istorya, he obeyed. Ang tao na. 4:19, he did not weaken, no? He considered his own body which was good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. Verse 20, no unbelief made him waver concerning the promise of God about the offspring, but he grew strong in his faith as he gave glory to God. And so, we will worship. Ang act of obedience niya is a form of worship sa Diyos. Ikaw rin suwal, sige pa. Patiyutan kaya Lord dyan. May rason na si Abraham ang kuturan. Verse 21, fully convinced that God was able to do what He had promised. No? God is able to do. God is able to fulfill, to keep His promise kay Abraham. Anong promise ang Diyos kay Abraham? You will have your offspring, kag inang paagi sa imong offspring, i-bless ko ang bilog na nasyon. Di kung patyon sa Diyos karon, ihalad si Isaac ang mapatay. Lahat pangabula. Wala yung dumiki na pagtuon niya, Abraham nga. Look at Hebrews chapter 11. Verse 17 to 19. Ang tabla ng kuturan. Sa Old Testament, hindi mo na makitaan, pero nakitaan niya sa writers ni Hebrews na si Pablo, no? Nga amo itong ginugla ni Abraham. Look at Hebrews 11, 17 to 19. Anong balda? By faith, Abraham, when he was tested, again, ang testing of faith. Sa Romans, testing of faith. Kasi Abraham is an exemplar of faith. Pagtuo. He offered Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offering be named. He considered that God was able even to raise Isaac from the dead. Amo na nga wala gagawa si Abraham ang kuturan. Hambal sa Diyos, i-offer mo siya, dala siya. Kabalo si Abraham that God is able to fulfill His promise. And if Isaac mapatay, God is able to resurrect him, to raise him from the dead para lang i-fulfill ang promesa. Wala sa may makapawikin sa pagtuo ni Abraham nga nabase sa gin-promesa ng Diyos. Nabase sa pagtuo, inang pagtuo nga nabase sa pulong sa Diyos. Nga ang Diyos ay able na mag-keep sa iyang promesa. Ano ba makapawikin nabi sa pagtuo ni Abraham? Lang tao ba na? Kapila maging promesa sa Diyos, bin-remind siya, magabata, magabusong yung mga asawa, nakadlaw pa si Abraham. Si Sarah, nakadlaw man. Pero ano natabo? Chapter 21, nagbusong si Sarah. Nakabata din sila in his old age. Imagine. Tagdra sa Hebrews chapter 11, 19, gapati si Abraham makuturan, God is able. Kung patay sa Isaac, i-raise up niya sa Diyos. Para i-fulfill sa Diyos ang iyang promesa sa akon. Nga paagi sa akon kaliwat. Di ko patay sa Isaac, wala na God is able makuturan. No? Pero yung obedience ni Abraham, grabe nga niya. Kasi nabasi niya sa Diyos mismo. Sa karakter sa Diyos, at sa pulong sa Diyos na very certain. Able siya na mag-keep sa promesa. God is able to do miraculous things. Isa dra, ang birthday sa maduda ka pa. No? Before siya gintest, ginpaagi ang isang Diyos, Abraham, sang grabe ng mga testing man. Nagining final test ba? Hindi laglaw ng test, no? I-offer ang imo only son, your only son whom you love. Pero wala na pawikin na yan sa pagtuo ni Abraham. And then verse number 6, gindala ang wood, duwa na lang sila ni Isaac. Naman po si Isaac, amay, dahil di na aton i-sacrifice, tanan ang kahoy, tanan, di na sacrifice. Sa ni Abraham ang tamang matulan. God will provide for Himself the lamb for a burnt offering. Lamb, hawas ng gambal. God is actually providing faith through you. You will be. No? Pero kabalo sa Abraham, ang ginapangayaw sa Diyos nila, siya Isaac. Pero natawa ang rason ni Abraham niya. God will provide for Himself, the lamb for a burnt offering.
Karnero. So they went, both of them together. Lapot dito sa lugar ng maturan, si Abraham nagubra sa altar, verse 9. Ginbutang ang wood. Kagano ginubra niya? He bound, giniktan si Isaac. He bound Isaac, his son, and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter. I-sacrifice niya pat yun niya si Isaac. Why siya ba? Saan pa nito? Lord, gana na Lord, all along yung kabalo si Abraham. And he believed that God is able to raise his son from the dead. Kung mapatay mo rin. Nagkaulan. Hindi niya blind faith mga katunan. Pagtuo na yan nga nag-rest sa karakter sa Diyos. Kag sa sufficiency, certainty sa iya ulong. Hindi kaya mga matutuo, kada ko pagtuo mo kung wala na rest sa Diyos kasi ang ulong, why pulo sa pagtuo na? Kag ina ang pagtuo will fail because it does not rest in the character of God and the certainty of His Word. There is Abraham niya. He will slaughter his son. Pero grabe, verse 11. Handa ang patyo niya ganyan. That's why near sacrifice. The angel of the Lord called to him from heaven and said, do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. So, saan ang iyang obedience, matuturan? Actually, nag-show that God can keep His promise. God can keep His promise. Kag hindi lang na ang Diyos able na mag-keep sa niyang promesa, God is also able nga mag-provide sa offering para sa sacrifice. Amo na ang obedience ni Abraham ang makitanta. God is able to keep His promise. Nga bisan napatay, God is able to raise him up from the dead para fulfill ang promise. And God is able, kung hindi ka patyon siya isa, God is able to provide for Himself the lamb for the sacrifice. Hindi kayo blind faith kag blind obedience. Based to yung makuturan sa the very character of God kag sa certainty sa iyang sa veracity, trustworthiness ang iyang pulong. Nga masaligan yung pulong sa Diyos. Pag ang sa Diyos, magabuso ang imong asawa, magabuso ang asawa niya. Pero wala nang ng Diyos na, okay, wala ko niya. Pero diriya, pag ang sa Diyos kay Abraham, sa Genesis 17, next year, she will become pregnant. Pagkada, sunod ko yung natapo. Kag diri, verse 13, nag-provide ang Diyos. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. Substitutionary death. Wala gin-offer si Isaac, kundi may ram na gin-provide ng Diyos instead sa kay Isaac. Jesus. Kagamba ni Abraham, he called the place, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord, it shall be provided. And after the testing of the faith, God blessed Abraham's faith. Gid-bless ang Diyos ng ina na pagtuo ni Abraham. Verses 15, and the angel of the Lord, as verse 18, and the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, by myself I have sworn, declares the Lord. Ito by myself. Tungod niya sa ako, Abraham, ko niya. Kagang ini ng promesa, nag-rest, and it's founded sa akon kaulingon niya. Hindi ko kasi, hindi sa imo, kundi nag-rest niya sa akon. Because God is able to keep His promise.
Si Abraham ang faith, kapilas actually na faith mo before sin chapter 22. Pero God is able to keep His promise. Because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore, and your offspring shall possess the gate of his enemies. Grabe nga blessing, mga katuran, assured ang victory. Grabe. Even the gates of your enemies will be possessed by your offspring. And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Amen. And the God who demanded and provided the sacrifice became the ultimate sacrifice. Amen. Di ba lang ang Diyos nag-demand sa kay Abraham kay sacrifice niya anak? Pero ang Diyos mismo nag-provide man sa sacrifice. That God became the ultimate sacrifice in the person of His Son, the Lord Jesus Christ. He became the ultimate sacrifice. He turned the curse na gin-pronounce ang Diyos sa Genesis 3 into blessing through the sacrifice of His only Son whom God loved. As always, the Lord Jesus Christ. Amo na nga ining story, mga motor, ining storya is just a foreshadowing sa obra ni Kristo Jesus. And that's why we have this Christmas na gina-celebrate when God, the Father, sent His only Son to be born sa siningang kalibutan. Para ano? God is actually giving us what we really need. That ano nga? The forgiveness of our sins. Remember, naging pangayo sa Diyos para i-offer as a burnt offering. Ang burnt offering lang para patawad sa sila sa lahat. Lantaw lang context ng baso takina. Every intention of the thoughts of his heart was only evil. Ang inubras ng Sodom and Gomorrah, puro kasalanan. No? Sa Genesis chapter 13 verse 13, ay po, 30 ka mga evil. 17:20, chapter 19, 5 and 7, gapakita ay nasang kasalanan ng ginapang-ubras ng Sodom and Gomorrah. Pero ano mong ginubras ng Diyos alay? Tungo siya sa langit, I will require ining sacrifice para matawad sa inyong kasalanan. Pero hindi niya paagi kay Isaac because Isaac was also a sinner. Yes. But there will be a substitutionary death. Sinner for the godly, for the ungodly. May substitutionary death. Wala din offer si Isaac. Instead, ang gin-offer ang ram na gin-provide sa Diyos. And when John the Baptist saw the Lord Jesus Christ, John chapter 2 verse 19, ano mabaya? Behold, the Lamb of God, which takes away the sins of the world. Si Kristo Jesus, amo na gin-provide sa Diyos as the ultimate sacrifice for our sins. And that is why we have this celebration. Christmas, pero ang tao, mga kauturan, wala kay hindi nga aga-celebrar sila. Magamang mga wala kay hindi nga wala sila sang reason. May reason sila. Pero hindi pareho sa rason nga ginpadala sa Diyos si Kristo Jesus. Matthew chapter 1 verse 21, you shall call His name Jesus, na He will save these people from their sins. Nga may Christmas, mga kauturan, because we need that Savior. Ang dinatawag sa mong celebrate Christmas while committing sin. Nga wala sila kaintindi nga ang Christmas na ilang gina-celebra is for them to be saved from sin. Ang mutong mensahe, naging provide sa Diyos si Kristo the ultimate sacrifice for them to be forgiven sa ilang sala. And then walang tao subungan lang, enjoy pa na Disyembre, gaopra sang sala. Na dapat ganun matsindihan ni Nabaw. May Christmas, kaya ginhatag sa Diyos si Kristo para maluwas ko sa akong sala. I should stop committing sin. Pero Disyembre kasi librar, kuno sa birth ni Kristo, kaobra sa sala.
What an irony! Yes. Great irony. Naubra mo sila. Now, ang purpose ng Diyos ng Christmas is for us to realize that we need a Savior, for us to be forgiven, to be rescued from our sins. And yet, we do the opposite. We commit sin. No, di ba?